Pabigit ka talaga sa amin na nanay mo, ha? Wala kang kwenta! Lumayas ka na namin dito! Palamunin ka! Palamunin ka na! Uy, Tol. Dito na tayo. Pre, sigurado ka okay lang ba sa nanay mo na dito muna ako tumira sa inyo? Oo naman. Ano ka ba? Alam mo bang bisyo na ng nanay ko ang mag-ampon? Welcome sa shelter ni Nanay Vilma. Na ako? Kain na ako. Ayan na. Uy, halo ka na. Ay, Nay. Oh. Kawanan Diyos. Si Anthony po, kaibigan ko, Nay. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Nice. Lumayas kasi siya sa bahay nila eh. Baka pwedeng lumito muna siya. Lumayas? Opo. May kinakasama po kasing tomboy yung nanay ko. Tapos binububog po ako doon sa amin. Sinasabi po nila na pabigat lang daw ako sa kanila. Ano naman sabi ng nanay mo? Ayun, parehas po sila ng sinasabi. Magkasundo silang dalawa. O sige, dito na nga. Dito ka na muna. Ha? Pero sandali lang, meron ko sasabihin sa'yo. Mahirap ang tumira dito. Naiintindihan mo ba yun? Opo. Kaya bukas, magpapautos ako at pahahanap ko magulang mo. Dahil titignan ko kung totoo ang sinasabi mo. Si nanay kasi kagawad dito. At pwede niyang makausap yung barangay dun sa inyo. Kaya pala po pala. Oh, kumain na ba kayo? Hindi pa na yung gutom na ako. Ayun, gutom na ako. Sige, kumuha ka na rin ng pagkain. Dagdagan mo na to. Ayun. Sige, Tol. Kain na kayo. Sige, dito lang ako. Ay, may pagkain na ba? Ay, Oh, teka. Ang mga tunay na anak muna sa akin yan. Nay, mm. sino to? Bago na naman? Nay naman, ang dami na natin naghati sa mga bagay dito, sa pagkain, sa lahat. Nagdagdag na naman kayo. Alam mo ba, kung nagre-reklamo ka, mabuti pa siguro maghanap ka ng trabaho at pagkatapos doon ka na tumira sa ibang bahay. Ako na naman ang may kasalanan sa loob ng bahay na to. Palagi na lang ako. Diyan, kung diyan kayo masaya na eh. Bahala po kayo. Oh, unahin ninyo ang mga ampon ninyo. Sige. Nanay. Oh, huwag na. Merong isang hindi makakakain ngayon. Sige, alis ka na. Alisin mo na yan. O, sige po. O, tara. Tara na, kumain na tayo. Kain na kayo. Sige na. Ito. Sa panahon ngayon, mahirap nang makahanap ng taong handang tumulong sa kahit sinong nangangailangan nito. Tulong na walang limitasyon at walang hinihintay na kapalit. Ngunit may isang lola sa Cavite na ganito mismo ang ginawa. Mahigit 50 katao ang kinupkup, tinulungan at inaruga ni Lola Vilma. Magandang araw po mga kapuso, ako po si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang. Uy, dala mo dyan, tanghali na! Uy, pre. Sige, sinuuna ka na. Aga mo ah. Okay. Sadya sa pila ah. Okay lang, Paps. Nakakatuwa nga. Nakakatuwa. Alin ito? Haba-haba ng pila? Ay, Dre, kapatid ko nga pala si Florence. Pala. O, Dre. Ate Inday, alam mo kung ako sa'yo, titigilan ko nakakasama dyan kay Freshus. Ha? Tinutulungan ko lang siya. Tinutulungan? Eh, kita mo ang buntis ka, oh. Mahawa yung baby mo. Ay, Dre, si Ate Inday. Nabuntis siya ng boyfriend niya kaya iniwan. Kaya naawa naman si nanay. Kaya dito daw muna siya makapanganak. Grabe. Hindi iba yung nanay mo. Sobrang bait. Yan ang nanay namin. Humahanap ng sarili niyang problema. Salamat naman sa'yo. Kasamahan mo ako ngayon. Okay lang ba sa'yo? Opo, okay naman po. Totoo nga lang ako gusto ko nga sana itanong pa sa inyo tungkol dito sa paninda nyo kung paano to, tsaka kung ano pa po maitutulong ko sa inyo sa bahay. Oh, sarap mo magsalita. Daig na daig ka na mo ang anak ko. Alam mo ba, si Frederick, nung minsan niyaya ko siya na samahan ako. Pero, hindi eh. Ayaw niya. Kasi naghihiya siya sa mga kaibigan niya na makita siya dito. Bakit niyo po ba kasi ginagawa itong pagtutulong sa mga katulad ko?
nagkaroon din ako ng problema eh. Yung bang, hindi ko alam kung paano gagawin ko. No? Pero nung nagka-problema ako, may dumating naman sa akin isang tao na tumulong sa akin. Tumulong siya nang walang iniisip na babayaran ko. Tumulong siya dahil sa gusto lang niya siguro tumulong sa akin. Kaya ngayon po binabayaran niyo yung utang na loob niyo sa pagtulong. Oo naman. Parang gano'n na nga yun. Kaya ikaw, gumawa ka rin ng paraan para makatulong ka sa kapwa. Siyempre po. Halika na. Sige po. Tara na Punta nga ng po. ulan. Ingat ka dyan. Tatapon na naman Sige po, yan. di ako na po bahala. Anthony! Po. Nakausap ko na ang nanay mo. Ano daw po? At saka yung kinakasama niya. Ano daw po? Pumayag sila na sa amin ka na muna titira. Salamat po, Aling Vilma. Salamat po. Anong Aling Vilma? Hindi ako Aling Vilma, ha? Nanay Vilma ang tawag mo sa akin. At saka sana pala, in-apply kita ng scholarship dyan sa City Hall. Yun nga lang, vocational course lang na kaya ko. Okay lang po, talaga po. Salamat po. Nanay Vilma. Salamat po. Salamat po. Kap! May nagkakagulo sa kabilang kanto. Tara, punta natin. Ha? Ay, Diyos ko! Teka lang yun! Tandaan po. Para. Ano yan? Ayun! Ay! Diyos ko, anak! Anak! Diyos ko, ano? Tulungan niyo naman kami! Bilisan mo. Dali na, bilisan mo. Tulong! Punta! Ambulansya! Dali! Diyos ko, anak ko! Tumawag ka na, pumunta ka na sa bahay! Tawagin mo sa mga kapatid Sige mo, po, ha? sige po, sige po. Magkilot tayo sa ospital! Diyos ko, anak ko! Salamat sa Diyos. Ano po nangyari sa akin? Nasaksakan ng kainuman mo. Mga lokong yun. Inom ko na nga sila eh. Tinira pa ako. Hayaan nyo. Pag ako nakalabas rito, lagot silang lahat sa akin. Kuya naman, seryoso ka ba? Gulo pa rin nasa isip mo, kamuntik ka nang mamatay? Pasalamat ka na nga lang, tinulungan ka ng kapitbahay natin eh. Aba, Florence, dapat lang silang tumulong sa atin, ano? Halos lahat sila may utang kay nanay. Libre ang tulong na binibigay ko. At masama ang maningil ng utang na loob sa kapwa. May kalokohan po yan. Bakit ko naman sila tutulungan kung wala naman ako napapala sa kanila, hindi ba? Yan. Ito, basahin mo lang yan. Day! Kuha mo ako ng tubig. Sige na. Oy, Precious. Ano gagawin mo? Hindi ka kukuha ng tubig ko at baka mahawa pa ako sa kung anong sakit mo. Upo ka dyan. Sige na. Sige na, ako na kukuha. Ako na kukuha. Florence. Ano sinabi ko? Di ba, wag? Hayaan mo itong mga sampit na itong mga... Magsilbi sa akin? Para naman bumawi sila sa pinapalamon natin sa kanila. Kaya huwag kayong i-epal, hayaan nyo sila magsilbi sa akin. Ano ba? Sige na! Tubig ko! Bagal-bagal ang lakad eh. Ikaw, ano ginagawa mo? Ano yan? Sige na, tuloy niyo lang yan ha. Uy! Ang ganda ng timing nyo ah. Bakit? Ikaw, scholar ng bayan? O hindi kaya scholar ng nanay ko? Bilang mo ko ng merienda at nagugutom na ako. Ano na lang yung pambili ng merienda para makaalis na. Di ba may taon ka binibigay ng nanay ko? O yun ang pambili mo ng merienda ko. Bilisan mo! Bilis! Bagal na. Sige, iripa, Inday. Konti na lang iripa. Ay, Diyos ko. Iripa. Sige, umiri ka pa, yan eh. Diyos ko. Sige pa. Ate, matagal ba talaga ang mga anak? Kanina pa sila sa loob eh.
Depende. May panganganak na matagal, meron ding panganganak na mabilis. Hindi yun eh. Hindi yun ang problema. Ang problema kapag may bagong baby na naman dito. Dagdag gasto sa gatas. Dagdag gasto sa check-up, sa diaper, at sa kung ano-ano pa. Bukod pa dun, syempre mapupuyat tayo. Lalo na yung iyak niyan tuwing gabi. Eh, okay lang naman yun kasi magtutulungan naman tayong lahat, di ba? Marami naman tayo. Pwede tayo magpalitan kung sino magbabantay sa bata. Ang dali lang sabihin sa'yo niyan eh. Kasi mga ampon lang kayo. Alam niyo, nakakasawa na rin minsan eh. Kasi kami yung tunay na anak, kami yung nagpaparaya. Ay! Lalaki! Naku, lalaki naging anak ni Inday! Lalaki naging anak ni Inday! Florence! Freddy, ano pa? Nay, lola na kayo. Congrats! Congrats po! Congrats! Salamat. Ano po matutulong namin? Anong matutulong ninyo? Siguro dapat umalis na kayo at bumukod na para lumuwag-luwag naman dito. Ang dami-dami natin, oh. Freddy, ano ka ba? Reggie! Uy! Pre! Reggie! Teka lang. Ang problema? Problema? Wala. Saya-saya ko nga eh. Man, hindi ka kaganyan. Akala ko ba okay lang sa'yo na tumira muna ako sa inyo? Noon yun. Okay? Nagsisisi pa nga ako na tinulungan kita eh. Teka, may ginawa ba ako sa'yo? Maepal ka kasi! Wala na ako ibang narinig sa nanay ko kundi, wow, ang galing-galing naman ni Anthony. Wow, taas ng grade ni Anthony ha. Wow, tumutulong si Anthony sa pagtitinda. Pesteng buhay to! Pre, hindi. Pasensya na, hindi ko naman alam na ganyan na pala nararamdaman mo eh. Pareho kasi kayong manhead ng nanay ko. Alam mo, magalit ka na sa akin. Pero huwag lang sa nanay mo. Mo siyang pinagsasalitaan. Ganyan. Gano'n. So ako pa ngayon ang masamang anak, tapos ikaw mabuti. Kung binabaliktad to. Okay, makinig ka. Ang swerte-swerte namin. Ang swerte-swerte natin. Ako, tinan mo ko. Ha? Tinan mo si Precious. Tinan mo si Ate Inday. Ako pinagpalit ako ng nanay ko sa wala niyang kwentang kinakasama. Si Precious iniwan niya nanay niya dahil masyadong masakitin. Si Ate Inday nalaman na buntis kaya siya iniwan ng ganun. Oh, ang swerte namin na nakilala namin si Nanay Vilma. Tapos ikaw gaganyan-ganyan ka? Mas maswerte ka nga eh kasi siya totoong nanay mo. Diba? Tapos ikaw yung ganyan kumilos. Kung nanunumbat ka na, sige, mag-iipon ako, babayaran kita. Lahat ng mga tinulong niya sa akin, sige, gagawin ko lahat yun. Kung problema sa'yo yun. Bahala ka sa buhay mo. Naipit si Lola Vilma sa lumalalang hidwaan ng mga nakatira sa tahanan nila. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ng kanyang mga ampon at mga anak niya. Naku, Inday ha. Ingatan mabuti yan si baby ha. Baka mami kakaligtaan mo yun sa kama. At saka, alam mo ba, natutuwa ako. Dahil uuwi na kayo sa bahay ng nanay mo. Naku, talaga naman. Sabi ko naman sa'yo, pag nakita ng nanay mo ang picture ng apo niya, sigurado ako, lalambot ang puso niya sa'yo. Totoo nga. Nay, Day, maraming salamat po sa lahat. Pipilitin ko pong makapagpadala ng pambayad sa ticket namin Naku, para makabawi sa inyo. hindi nga. Malayo. Oo nga. Pwede? Ilaan mo na lamang ito kung merong kailangan ibilin sa baby, okay? Oo, ilaan mo. Salamat po sa inyo, Nay. Ingat ka, ha? Ingatan mo, baby. O, sige. Baka maiwanan kayo ng barko, ha? Sige. Take ko muna to. Tayo. Ay, sa wakas, nabawasan na ng isang sampid dito. Kaya mga tunay na kapatid, magse-celebrate tayo, ano? Ha? Maluwag na eh. Frederick, ano pa nangyayari sa'yo? Eh, natutuwa lang naman ako, Nay, kasi wala na tayong kahati dun sa pila dun sa banyo.
Siya nga naman, Nay. Malaking bagay din yung di kami napupuyat dahil sa pag-iyak ng bata. Oo, kita nyo na, Nay. Hindi lang kasi ako natutuwa dito, pati yung mga tunay niyong anak. O kasama, Tol. Yan, may kakampi na ako. Ganun. Natutuwa kayo dahil nabawasan na tayo ng pamilya. Ganun ba yon? Nay, hindi naman sa ganon. Eh di ba yun din naman ang gusto ni Ate Inday, makauwi sa kanila. Kita nyo na, Nay. Tsaka ang dapat kasi, hinahanap na natin ang mga tunay na pamilya ng mga buwisit na sampid na to. Tumigil ka na. Tama na yung sinasabi mo, ha? Hoy, kayo. Pagsiuwi na kayo sa tunay niyong pamilya. Sige na! Ano ba? Hoy, kayo! Kayo! Magsiuwian na kayo! Ito yung sikip-sikip na nga dito eh! Nay, ayoko pong umuwi sa amin. Salbahe po ang tiyuhin ko. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi kita ibabalik doon. Huwag kang mag-alala, ha? Ayan pa isang problema sa inyo, Nay. Kinukonsinti niyo pa yung mga yan. Pwede ba, Nay? Sige na, please. Pauwiin niyo na yan. Sige na, sige na. Please lang, please, please. Sige na. O, sige lang. Uwian na kayo. Tama na yan. Ay! Ay! Naku, Precious! Ano nangyari? Tulungan niyo kaya ako. Tulungan niyo naman! Tulungan! Nay, umaarte lang po yan. Tumigil kita. Nakita mo. Tama na! Akad-nervous kayo. Dali! Tama na, Kuya. Precious. Precious, anak. Huwag kang susuko. Alam mo ba, anak? Nung iniwan ka sa akin ng nanay mo doon sa barangay hall, ang liit-liit mo pa. Ang hina-hina mo. Pero hindi kita binigay, hindi kita sinuko. Pinalakas kita. Pinagbigyan kita ng lahat ng kailangan mo. Precious. Ano? Bilis, bilis, bilis! Sandali. Ano naman? Wala mo lang awa mo. Wala si Precious. Oh. Walang pumapalakpak. Ba't di kayo pumapalakpak? Di ba ito yung gusto, no? Di ba? Di ba? Ba't walang pumapalakpak? Eh, kulang na tayo, di ba? Yun yung gusto nyo, di ba? Oh, konti na lang yung pipila sa banyo. Konti na lang yung makipagkatiyan sa pagkain sa pagkainan. Konti na lang tayo dito. Nabawasan na tayo. Ano na? Oras kaya tahimik kayo. Patay na si Precious. Patay! Ay. Sumuna mo na. Tagal na akong ganyan. Ayoko, anak. Salamat. Ayoko pa mamaya. Ako, Nay. Alam niyo, hindi matutuwa si Precious pag nakita niya nagkakaganito. Si Precious? Parang naisip ko, nagkamali ata ako ng pagkup-kup sa kanya. Sana pinabayaan ko na lang siya doon sa DSWD. Kasi doon maalagaan siya. Baka nagkulang ako ng pag-alaga sa kanya. Nay, ang pagmamahal na binigay niyo sa kanya, pagiging totoong nanay niyo sa kanya. Mahal na mahal ko. Precious, mahal na mahal ko siya.
Bakit na tayo iniwan? Sana hindi ako nagkamali. Buti kayo na sa kanya. Kaya alagaan niyo yung sarili niyo. Dahil marami pang ibang tumitingin sa inyo bilang nanay. Oh, kain na ho kayo. Kahit konti lang po, ha? Salamat po na. Salamat sa iyo. Abis lang po ako, ha? Balikan ko po kayo, ha? Nay? Nay! Nay! Reggie! Tulong! Kahit sino nandyan, Uy! Si Nay! Tay, tingin niyo si nanay oh. Ano kayang pwedeng gawin natin sa kanya? Eh parang lalo kasi siyang nanghihina, tay eh. Hindi ko nga alam ang gagawin, anak eh. Nay. Nabibigay po kami sa inyo. Ano yun? Ito po. Sulat po ito. Galing kay Anita. Anita? Yung babaeng tinulungan ko? Pinapasabi po niya na nurse na daw po siya ngayon. Nagtatrabaho sa abroad. At di daw po niya magagawa lahat ng nagawa niya kundi dahil sa inyo. Naku naman. Naalala niyo po ba si Kuya Willie? Lumabas ng bilangguan, tapos binigyan ko ng hanap buhay. Siya nga po, Nay. May anak na siya ngayon at may pamilya na siya. Kailan daw po yung nagtiwala sa kanya, Nay? Salamat daw po. Nay, galing po kay Senyo. Yung batang nasunugan, kaya po inampunin niyo. Naku, Nasa Amerika na raw po siya. May ginawa na raw buhay niya at may anak na rin po at may pamilya na. Panay, lahat po yan. Mga sulat po yan ang lahat na natulungan niya lang. At pinapasabi lang din nilang lahat na hindi raw nila mararating lahat ng narating nila kundi dahil sa inyo. Mahal ka namin, Nay. Love you, Nay. ayun. Nay, Salamat. gusto ko lang rin po mag-sorry. Dapat po, hindi ako nagselos sa mga kapatid ko. Salamat naman. Kailangan ka po namin lahat, ha? Kami pong lahat. Kailangan ka na. Salamat sa inyo. Tayo, ha? Group hug! Love you, Nay! Lumipas na ang 2 dekada. Eto na ngayon si Lola Vilma. Banaag sa kanya na humupa na ang dating sigla. At tulad ng kanyang 16 na anak, may kanya-kanya na ring pamilya ang mga batang minsang kinupkup at inaruga niya. Alam ko ang blessing ng Panginoon kasi inaano sa akin ng Panginoon. Bibigyan ako ng blessing. Kaya ang ganti ko na lang doon sa mga batang yun. Pero sa dami ng mga batang kinupkup noon ni Lola Vilma, may isang pangalan na walang araw na hindi niya nababanggit. Yung batang yun po ay Anthony yata pangalan nun, na patuloy yung parang ng Christmas card niya nga nagpapadala. Tinitingnan ko na lang sila, natutuwa ako, sinasaway ko. Ginugunita ko na lang yung nakaraan ko. Kung hindi na nga raw kalabisan na humiling siya sa Diyos, wala raw ibang ibig si Lola Vilma, kundi makaharap niya lahat ng mga batang minahal at inaruga niya noon. Isang kasiyahan ng isang katulad ko na makatanggap ng remembrance sa kanila kahit sulat. Talagang malaking bagay po yan. Yun lang ang aking hiniling na.
Espesyal ang sorpresang inihanda namin kay Lola Vilma sa araw na ito. Sa pambihirang pagkakataon kasi, nakumpleto namin ang mga anak at mga batang inampun noon ni Lola Vilma. Maya-maya pa'y dumating na si Lola Vilma, akay-akay ng anak niyang si Florence. Bagamat malabo na ang mata, agad namang napukaw ang atensyon ni Lola Vilma sa malaking karatula na bumungad sa kanya. Ikaw ay nasa wish ko lang. Mga kapuso ni Lola Vilma, ayan na ang cue natin! Halos hanggang tenga ang ngiti ni Lola Vilma nang makita niya ang mga tao sa likod ng karatula. Surprise sila, no? Agad naging madamdamin ang tagpo nang matanaw ni Lola ang anak niyang 3 taon na niyang hindi nakikita. Bibing anak ko! Hindi ako nakarinig birthday mo! Isang anak-anakan din ang agad rumehistro sa isip ni Lola Vilma. Si Anthony? Para sa kaalaman ng lahat, si Anthony ang lumiham sa wish ko lang para maisakatuparan ang espesyal na araw na ito para kay Lola Vilma. Kasi naniniwala po ako na yung buhay ni Lola Vilma ay naghihintay na lang na parang makita niya rin yung bunga ng kasiyahan niya kung bakit yun ang winish ko dahil naniniwala ko. Hindi na siya magandang halimbawa sa pamilya maging sa ibang tao dahil yung puso niya talaga nandun sa ibang tao. Pero hindi lamang si Anthony ang narito para patunayan ang kadakilaan ni Lola Vilma. 1999 po ako tinulungan po ng nanay ko, Vilma. Pinalait po ako ng tatay ko sa bahay namin dahil dito po ako tumira. Sugatan ako dito sa paa. Siya na pumamot. Nung nakatira ako sa kanila, doon ang kumakain. Para sa mga taong naging bahagi ng buhay ni Lola Vilma, hindi sapat ang salitang salamat upang ipadama sa matanda ang utang na loob na kahit kailan ay hinding-hindi nila malilimutan. Maraming salamat sa inyo, ha? Kayo ang nagbigay daan, Maraming salamat sa inyo. Talagang tuwang-tuwa po ako at nakita ko sila lahat. O ayan na, Lola Vilma, ang signature frame na inihanda nila. Mababasa rin dito ang lahat ng matatamis na mensahe para sa inyo. Huwag nilang isipin na kasi talagang ang una talaga, dinadalangin ko sila hindi lang sa alaala, kundi dinadalangin ko sila sa Panginoon talaga. Hindi lamang yan, Lola Vilma, ang matatanggap nyo ngayon. Sinigurado naming maaayos na ang inyong silid-tulugan simula ngayon. Swerte ako at nakakaano na yan, magpapahangin-hangin na naman ako dahil nawala lahat ang mga gamit ko ng pagbagyo, di ba? Talagang bagong-bago ang buhay ko. Tanggapin niyo na rin po, Lola Vilma, ang financial assistance na siguradong makakatulong sa lahat ng gamot na kakailanganin niyo sa inyong pagpapalakas ng katawan. Maraming salamat, Ricky. Dahil sa kasiyahan na binigay mo sa akin. Ang tunay na sukat daw ng buhay ng tao ay hindi binibilang sa dami ng mga taon niya sa mundo, kundi sa halaga ng nagawa niya para sa kanyang pamilya at sa kanyang kapwa. Maraming salamat po mga kapuso. Ako po muli si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang.